So, nandito ako ngayon sa Before Sunset. Parang tapat siya ng Wat Arrow. Before Sunset Cafe yung tawag nila dito. So, abang tayo ng sunset. Pero, dapat daw umorder ka muna dito sa baba. O, yan. Order ka muna dito sa baba. Then, aakyat ka sa taas. Kasi nandun yung mga upuan. Then, sa tapat niya, yun yung Wat Arrow. Okay guys, akit tayo sa taas sa 5th floor daw kasi yung 2nd floor is puno. Akit tayo sa 5th floor. Pakita ko sa inyo guys. Yung Wat Arrow. The 5th floor? Yeah? Yun. Okay, okay. So, yun siya guys. Akit lang tayo sa 5th floor kasi yun yata yung pinaka-bar nila. Yung 2nd floor, parang cafe. Pagod ako. Yung 2nd floor parang cafe nila, 3rd floor mga kainan, then yung 5th floor yung pinaka-bar nila. So nasaan na ako? At Arun. One more. So one more pa daw, one more. So kainan pa rin to, 4th floor kainan pa rin. Hi. Okay. So, kainan pa rin yung 4th floor. Silipin natin yung 4th floor kasi parang okay ako dito sa 4th floor kasi oh, wow, guys, wow. Tingnan nyo. Wow. Ganda. Tingnan nyo. Oh. Wow. So, cafe ito guys. Tapos yung view mo is Wat Arrow. Mag-aabang ka na lang na bumaba yung araw, no? View mo sunset ng Wat Arrow. So, dito tayo guys. Sana hindi na umulan. Sana makisama na yung panahon tulad nung last time. So, nandito tayo sa 5th floor, yung pinaka-bar nila. So, yung 2nd floor nila is cafe. 3rd, 4th, kainan siya. Then, itong 5th floor, yun yung cafe nila. Pero, guys, look at the view. So, mag-order muna tayo ng drinks. So, drinks lang naman dito. Sakto, hindi naman ako nagugutom. Sakto, mag-drinks na lang. Oo, yun lang. Guys, medyo mahal lang yung drinks na nandito. Tsaka yung mga pagkain, medyo mahal. Well, syempre, ang binabayaran mo kasi dito, yung pwesto nila na merong magandang view. Kaya siguro. Yan, kahit hindi tayo nakasama kaninang umaga, kahit may nangyaring hindi maganda, di ba? Naiwan tayo ng tour natin sa Klook. At least nakahanap tayo ng bagong papupuntahan and pwede kong ma-share sa inyo. Kasi siguro naman hindi pa lahat alam tong sunset or hindi pa alam tong area na to. Before Sunset Cafe, mamaya for sure guys, mas madami yung tao. Mas mahirap nang kumuha ng table. So ako, sakto na abutan ko na may table pa sa harapan, sa edge mismo. Ayan, sa edge mismo.
saan ako nakaupo, then sa side ko, ayan na yung, ayan. Ito yung table ko, then yan na yung view. Kasi kung medyo late kayo nakapunta dito, dyan na kayo mapupwesto. So possible na dun na kayo makapwesto instead na dito sa pinapwestuhan ko ngayon. So nag-order lang ako ng non-alcohol drink, guys. Siyempre required kang mag-order kasi ang babayaran mo dito yung view. Thank you. Yeah. Thank you. Sorry. Siyempre, picturean lang muna natin yung drinks. Ito siya, guys. Ganda, guys. Ang ganda. First time ko dito. So, na-enjoy ko na naman. yung ganap ko dito. Hindi ko alam na may ganito pala. Diba? At least pwede kayong makapag-chill, and at the same time maganda yung view nyo, yung what arrow. Diba? Yun lang, guys, medyo may kamahalan lang talaga yung drinks nila. Tsaka yung pagkain nila. Kasi nga, ang babayaran mo talaga dito yung pwesto nila. Hindi ko alam kung maingay kasi maingay sa labas at daming boat. Hindi ko alam kung naririnig niyo ako ng maayos. Atingin. Ang pangalan pala nito, yung area kasi sa baba, before sunset. Pero yung pangalan nitong rooftop, yung sa 5th floor, The Deck by the River. So yun yung pangalan ng itong rooftop na to. Guys, dumami na yung tao, di ba? Sabi ko kanina, wala pang katao-tao. Pagdating ko dito, wala pang katao-tao. Parang dalawa pa lang kami. Dalawang table pa lang. Ngayon, sobrang dami na. Nagdatingan na. Kaya, mas okay na napaaga ako dito. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako ng maayos. Madami kasing tao, pero mag-mic na lang siguro ako. So, ayun. Siguro mas narinig na ako ngayon. Ayun, guys, di ba sabi ko kanina, kanina pagdating ko, wala pang tao. Dalawang table pa lang kaming nakakaupo na naunahan nga ako sa pinakagitna. Pero nandito ako sa isang edge, kasi 4 na table lang yung nasa edge ng yung kitang-kita yung what arrow talaga. Then yung ibang table kanina, wala pa talagang tao. Ngayon, nagdatingan na yung mga tao. Sobrang daming tao na sa likod ko. So, saktong-sakto na nauna tayo and napaaga yung dating. Ayan, gumaganda na yung panahon. Ayan, lumalabas na yung araw. Maya-maya, sunset na yan. Masaya. Kasi tuwing may pupuntahan akong ganito na maganda yung makikita ko. Nakikisama yung panahon. Samantalang nag-uulan lagi. Guys, hindi totally nakikita yung sunset kasi puro clouds. But still, maganda pa rin siya kasi hindi umuulan. Sobrang okay pa rin. Alam mo yun, may shadow ng araw. Yung araw nasa likod lang siya ng ulap. Doon natatakpan siya ng maraming ulap kasi nga yung weather dito sobrang maulan talaga. Kaya siguro puro ulap yan. Sobrang saya. Na-appreciate ko siya. Mas na-appreciate ko siya ngayon kasi mag-isa ako. Ang saya. Ang saya. Oh, walang iyak. Hindi na tayo pwedeng umiyak. Nakakahiya na yun. OA na. Pero yung mga gantong panahon, yung mga ganyang
yung gantong ambience, ganyan yung view mo. Mahangin, nakaka-relax, meron kang drinks. Sarap mag-relax niyan. Hindi. Wala na ako sa mood mag-ganon. Parang, so far, ang saya na nag-travel ako dito sa Bangkok. Then, sa mga susunod na araw, pupunta na ako ng Chiang Mai. Ang saya. Sobrang excited na ako sa madami pang travels, sa madami pang Adam Ventures. Sa madami ko pang Adam Ventures na gagawin. Sobrang excited ako. Kahit mag-isa lang ako, or kung may magiging kasama man ako, sobrang saya. Sobrang magiging excited ako. And sana guys, samahan niyo ako and kayo yung kasama ko sa journey ko kahit mag-isa ako nagta-travel. And ayun, sana tuloy-tuloy lang yung travel. Though tuloy-tuloy naman talaga kasi may mga nakabook na ako. Sana lang wala nang magiging problema masyado. Sana hindi na maulit yung nangyari kanina, di ba? Yung naiwan ako kasi kasalanan ko talaga yan. Mali ko talaga yon, pero on the positive side, tingnan natin na baka may baka kaya hindi ako pinatuloy doon kasi malakas yung ulan doon, 'di ba? Sa tour na 'yon, malakas yung ulan kaya hindi na ako pinasama. So, yun lang. Yun na lang yung mga tingnan natin, yung mga positive side. Hindi ko alam guys kasi sobrang ingay dito, sobrang ingay ng mga bangka. Kaya naglagay ako ng mic and medyo mahina yung boses ko. So, sana naririnig niyo ako ng maayos. So, ang ganap ko dito guys, chill lang, drinks lang. Hintayin kong magbukas yung ilaw ng Wat Arun para ma-videohon ko din. So, try ko ipakita sa inyo. Kasi parang hindi na-justify ng camera yung pinapakita ko sa inyo. Parang hindi niya na-justify ng maayos kapag ingay. So, parang hindi niya na-justify ng maayos. Sana nakikita niyo ng maayos kasi yung ganda ng nakikita yung ganda ng nakikita ng mata pag dito sa camera hindi pa ganun masyado, hindi siya ganun kapulido, hindi siya ganun ka-visible. Pero pag nakita niyo sa personal guys, sobrang ganda. So if ever guys, may time pa kayo dito sa Bangkok, try to visit etong Before Sunset Cafe. Pero yung 5th floor, yung roof deck ang pangalan niya is The Deck by the River. Akyat lang kayo ng 5th floor. So yun. So try ko na lang din gumawa ng short video sa TikTok para may upload ako na guide kung ano yung gagawin dito para ma-experience din ng iba yung makakita sa TikTok. Guys, follow nyo pala ako sa TikTok, Adam Ventures. Sa Instagram, Adam Lagdar. Facebook, Adam Lagdar. So, follow nyo ako sa mga social media ko, guys. And syempre, pag nanonood kayo ng YouTube, napadaan tong video ko, sana mag-subscribe kayo. Subscribe kayo, guys, please. And like nyo naman yung videos natin para at least dumami tayo, magtuloy-tuloy yung pagta-travel ko. Sana guys, maging kasama ko kayo sa lahat ng travel ko. And ayun guys sa mga suggestions nyo, bigyan nyo rin ako kung meron kayong mga alam na maganda rin puntahan, magandang gawin, sarap kainan, sabihan nyo rin. Okay? Tulungan lang tayo, parang ganun, diba? Suggestion nyo ako, magsasuggest din ako sa inyo. Yun. Para at least meron kayong knowledge and meron din akong knowledge. And of course, may share din natin sa mga hindi pa nakakapag-travel or hindi pa nakakapunta sa mga place na yun or hindi pa nagagawa yung mga bagay na yun.
Di ba? Ayan. Chill lang tayo dito guys. Kasi wala ka naman talaga magagawa dito. Kasi guys, hindi naman ako umiinom din. Gusto yun kuman yung katulad ng ginagawa ng iba na may alcohol yung drinks. Ayoko. I mean, hindi talaga ako nagiinom. Hindi ko siya porte. Ang sakit kasi sa ulo. Plus, once nakatikim ako ng alak guys, yung kahit konting alak lang yan, kahit isang shot lang yan, yung buong katawan ko, mamumula na. Like, mag-start na sa tenga, mamumula na yung tenga ko. Pulang-pula na yung mukha ko niyan. Then sa katawan ko, mamumula na din ako. So, hindi ko siya porte. Hindi ko siya trip. Kaya yung in-order ko is, juice lang to. Hindi to, wala tong alcohol. Pero kung madami naman, kung madaming kasama tapos wala kang choice para uminom, pwede naman. Yun nga lang, wag sa maliwanag kasi nga kitang-kita nyo ako na namumula na talaga. Ang ganda ng langit. Hindi ko alam kung makikita nyo. Try natin guys. Tingnan nyo, ang ganda ng langit. Kita nyo ba guys? Iba talaga yung ganda ng nakikita nyo sa personal kaysa nakikita nyo lang sa camera. Sobrang ganda guys dito. Sa camera hindi nyo na-justify talaga ng maayos. Pero sobrang ganda. Uulit-ulitin ko yung ganda. Uulit-ulitin ko yung sobrang ganda. Kasi maganda talaga guys. Walang halong biro. Nakaka-amaze. Nakakatuwa na may yung ganyan, yung ganda ng view. Kasi hindi ko to alam guys. Hindi ko talaga to alam. Nakita ko lang to sa TikTok din. So may dumaan lang din sa TikTok ko, di ba? Parang third time ko na dito. Sabi ko, third time na punta ko na dito sa Bangkok. Pero hindi ko to alam. Naalaman ko lang to ngayong nagbo-browse ako. So ang laking tulong ng platform na ang laking tulong ng ibang platform para at least magkaroon ng knowledge yung ibang tao. Diba? Ako nga na nakapag-travel na, paulit-ulit na ako dito, hindi ko pa alam yun before. Ngayon ko lang din nalaman. What more pa yung iba na hindi pa talaga nakakapunta ng Thailand or ng Bangkok or nagpaplano pa lang sila pumunta ng Bangkok. Di ba? So okay din na na gumagawa ka ng maraming videos, gumagawa ka ng content, nakakatulong ka din sa iba. Nakakatulong ka sa mga ibang travelers, nakakatulong ka sa may planong mag-travel, nakakatulong ka sa hindi pa nagta-travel na nagpaplano pa lang para at least soon na kapag magta-travel na sila, madami silang ideas na baon, 'di ba? So yun yung purpose ng mga content creator na nagta-travel para at least maraming guide, maraming baong ideas yung mga taong makakapanood ng mga videos nila. And yun yung isa sa main goal ko na magkaroon ako ng maraming knowledge about sa pagta-travel, marami akong mapuntahang places, marami akong magawang activities na ma-share din sa inyo. Na kung sakaling hindi nyo pa alam yun, pwede nyo rin gawin. Food trip, di ba? Mga ganyan. So, yun. I'm open for suggestions din guys. So, comment kayo dyan kung meron kayong pwedeng i-share sa akin na kung or gusto nyo gawing content ko para at least may share din natin sa iba. Ayan na guys, nag-start na mag-open yung Wat Arun. Ang ganda na guys. Bukas na yung ilaw ng Wat Arun. For sure mas maganda yan kapag madilim na kasi buong-buo na yung or kitang-kita na yung ilaw talaga. Guys, yung drinks ko. Narinig niyo ba? Wait lang. Ayan. Guys, yung drinks ko matabang na kasi kanina pa ako dito. Isang drinks lang yung in-order ko. Mag-iisang oras na. Kalahati pa to.
Kaya sobrang tabang niya na. Natunaw na yung yelo. Guys, maganda pala dito mamaya kasi parang dadaan na yung mga boat ng na river cruise. Yung mga nagre-river cruise. Maganda yan. Pero hindi ko alam kung mahihintay ko pa yun kasi alam ko mga 8:30 pa yun eh. Plano ko mga 6:30 umalis na din. Siguro 6:30 enough na rin yun. Naalala ko guys, nung unang punta ko dito sa Bangkok, nabiktima kasi kami nung scam ng Grand Palace. Yung sinasabing sarado yung Grand Palace. Na-scam kami nun. Though hindi naman yung totally may scam kang literal yung parang nanakawan ka, hindi naman. Ang nangyari doon, parang 'di ba sa mga entrance, sasabihin sa iyo ng isang tuk-tuk driver doon na na sarado yung Grand Palace. Lunch break, magre-resume sila ng gantong oras pa. So kailangan mo maghintay sa labas, wala kang gagawin. So kami, parang naniwala kami kasi medyo malayo pa kami. Wala pa kami sa mismong gate, so hindi namin alam kung sarado talaga. Kaya ang nangyari, parang may in-offer siya, may nilabas siyang parang package. Sabi niya, kung gusto nyo, in Thai ito syempre, in Thai, or in English. Sabi, kung gusto nyo, parang maglibot muna kayo, parang sasakay kayo ng bangka, lilibutin niyo yung parang isang area, dito kayo sa Chao Phraya, tapos yung ibang river na dadaanan. Yun, sasakay kayo ng bangka, tapos parang iikutin kayo, papunta dun sa, makikita nyo din yung isang golden Buddha na nakaupo. Yun. Makikita nyo yun, plus yung ibang floating market na, hindi sa floating market, literal. May mga floating market din na sa maliit na river. Yan, iikutan din nila yun. Tapos ang diretso, ang baba nun guys, pwede kang bumaba sa Wat Arun or pwede kang sumakay sa pinanggalingan mo. Ay, pwede kang bumaba kung saan kayo sumakay. Alala ko guys, itong area na to, hindi pa yan gawa. Yung sa baba, hindi pa yan gawa. Diyan kami pinasakay nun. Yung mga bangkang maliliit, dun kami sumakay. Kaya naalala ko yung babang yun kasi diyan talaga kami sumakay. Pero ngayon, maganda na siya, maayos na. Though sira-sira na yung ibang part dito. Pero yung bagong gawa na nakalutang, wala yan dati, alam ko. Wala talaga yan. Kasi nahihirapan kami bumaba nun eh. Tapos maraming foreigners din kaming kasama sa bangka. Parang 2 Parang 10 or 8 kami sa isang bangka. So, ibig sabihin marami palang na-scam nung time na yan. Ngayon kasi marami na nagsasabi na mag-ingat sa scam sa Grand Palace, nasasabihin sarado, di ba? Kaya madami na yung aware. Wait lang guys Madami nang aware dun sa budol na ginagawa ng mga nasa labas ng Grand Palace. Medyo madilim na guys, hindi na talaga nagpakita yung mismong sunset. Yung kitang-kita yung sunset. Hindi na kasi nga sobrang cloudy dito. Ngayon, ang hinintay ko na lang yung sobrang magdilim ng konti. Yung magdilim lang ng konti para kitang-kita na yung lahat ng ilaw. Yung kitang-kita yung ilaw ng Wat Arun, yung kitang-kita yung ilaw ng mga bangka na nagdadaanan para sa video lang. Para makakuha lang ako ng video. Chill-chill pa lang din tayo. And cheers guys. Cheers. Medyo wala pa. Cheers guys, cheers. Kahit medyo matabang na tong drinks ko. Cheers guys. Cheers sa marami pa nating pagsasamahan. Cheers sa marami pang travel na darating. Cheers sa lahat ng blessings na darating sa atin. Okay? Day 2 pa lang natin, ang dami ko nang nagawang magaganda. Diba? Kala ko mahihirapan ako as solo na nag-travel.
Kasi first time kong mag-travel ng international na mag-isa lang. So, parang andun yung kaba ko, ano yung gagawin ko. So far, nagagawa ko naman lahat ng maayos. Yung nagtitrain ako mag-isa, diba? Naglalakad ako mag-isa. Sa Manila guys, sa Manila guys, hindi nyo ako mapapaglakad ng sobrang layo. Hindi ako naglalakad ng malayo sa Manila. Pero pag nasa ibang bansa ako talaga, no, lakad kung lakad. Kaya isang tip din yan guys sa mga magta-travel sa ibang bansa. Kung alam nyo more on lakad yung pupuntahan nyo, magsuot kayo ng komportableng sapatos. Hindi yung uunahin nyo yung fashion shoes. Mag-heels pa kayo. Huwag nyo nang itry. Mahihirapan lang kayo. Komportableng sapatos, yun lang yung importante. Kasi, ang kalaban nyo dito guys, lakad talaga. Lakad. Lalo kapag traffic na, lalo kapag rush hour na, kailangan yung maglakad sa isang area kung saan mas madaling sumakay. Mga ganon. And yung mga tourist destination na pupuntahan nyo, magkakalapit lang ng konti, like 10 to 15 minute walk lang naman. Lakarin nyo na lang, okay lang yun. Lakad na lang, kaya yan. Though yung iba hindi talaga kaya, yung maglalakad ng sobrang layo. Pero kasi guys, kapag traffic, kapag rush hour na, wala kayong choice talaga, maglalakad talaga kayo. Tingnan nyo na guys yung Wat Aron, ang ganda. Diba? Sobrang ganda niya na. Guys, ang ganda na ng Wat Aron. Ang ganda na ng paligid. Ang ganda na dito lahat. So, yun guys, bumaba na ako. Kasi hindi ko na hinahintay yung 7:30, yung maraming boat na dadaan. And, eto yan guys ha. Eto yung andun yung before sunset. So, yun yung sa second floor. Then dito kayo papasok. Dito kayo papasok para makaakyat kayo sa 5th floor. Yan yung Amorosa, ano to? Aron Residence. So, Aron Residence, Amorosa. So, dyan kayo papasok. Yan yung pinaka-entrance niya. Then, may mga stairs dyan going pataas. So, yun lang guys. And thank you sa pagsama sa akin. I think I need to end this vlog na para at least makapagpahinga na tayo pare-pareho. Ayun, buti na lang hindi tayo naapektuhan sa nangyari kaninang umaga. Hindi nasira yung araw natin. Nakaisip tayo ng panibagong activities today. Diba? Hindi natin hinayaan na masira yung buong araw dahil lang hindi tayo nakasama sa Klook Tour. So yun lang guys, if ever may mangyari sa inyo sa travel nyo, think positive lang. Isip kayo agad ng magandang way paano masusolusyonan, paano makakahanap ng bagong masaya, 'di ba? Huwag niyo sisirain yung buong travel para at least enjoy lang. Ma-enjoy niyo yung bawat araw, ma-enjoy niyo yung bawat travel nyo, ma-enjoy niyo yung bawat pupuntahan nyo. So yun lang guys. Thank you sa pagsama sa akin ngayong araw and see you tomorrow sa next activities natin. So tomorrow guys, more on city hopping lang ako kasi maaga ako the next day. Going to Chiang Mai na ako noon. Kaya chill lang tayo bukas. See you tomorrow guys. Guys, please subscribe to my channel pag napanood nyo to para at least dumami tayo and sabay-sabay tayong mag-travel. Samahan nyo ako sa lahat ng travels ko and samahan nyo ako sa lahat ng Adam Ventures ko. Okay? See you tomorrow guys. Bye-bye.